ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mga kapuso, may dahilan kung bakit natin nakikilala ang isang tao. Nasa atin kung ituturing natin yung sumpa o isang biyaya. Ikaw, kabarangay, meron ka bang tao na hindi mo makakalimutan? Dear Papa Dudut, naniniwala ba kayo sa kapangyarihan ng pag-ibig? Ako kasi ay hindi. Lumaki ako na walang pagmamahalan sa pamamahay namin bukod sa pagmamahal ko sa mama ko. Siya na lang kasi yung kaisa isang magulang ko na gumabay at umalalay sa akin, Papa Dudut. At malaking bagay ang pinagdaanan namin para maimpluwensyahan ang paniniwala kong yon tungkol sa pag-ibig na nadala ko na nga hanggang sa pagtanda ko. Pero bago ko ikwento ang aking istorya sa Barangay Love Stories ay gusto ko po munang bumati ng isang magandang araw. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rowan. Nagtatrabaho bilang product canvasser sa isang private company sa Manila. Minsan kong napakinggan ang programa mo, Papa Dudut, noong naipit kami sa matinding traffic habang nakaangkas ako sa isang motorsiklo. Umiere kasi ang iyong programa sa katabi naming jeep kaya dinig na dinig ko yung tampok ninyong istorya ng araw na yon. At kahit na saglit lang ay aaminin kong nakuha nito ang aking atensyon. Simula noon ay hinanap ko na online ang Barangay Love Stories para mapakinggan. Tapos ay naisipan ko na lamang bigla na what if sumulat ako sa inyong programa. Baka sakaling mapili po ninyong i-ere. Bukod sa akin ay naimpluwensyahan ko na ring makinig ng radyo si Mama at masasabi ko na mas na-addict siya kesa sa akin at mas marami-rami na rin siyang napakinggan sa mga istorya ninyo online. Bukod sa lagi pa siyang nakatutok sa inyong istasyon tuwing alas 12 ng pananghalian, Papa Dudut. Ma! Mama! Kain na po tayo! Punta na kayo rito sa kusina! Nak, ang bango naman ang niluluto mo. Ano yan? Ano pa nga ba? Eh di paborito niyo po. Wow, tinolang manok na pagkarami-raming sayote. Opo, ma. Ay, teka. Ipaghihila ko po kayo ng upuan. Ayan. Upo na po kayo, ma. Salamat, Nak. Ikaw din umupo ka na para makakain na tayo. Mukha pa namang masarap tong niluto mo, oh. Hindi lang po yan mukhang masarap. Kasi masarap talaga yan. Niluto ko po yan ng may pagmamahal. O sige, sabi mo eh. Huhusgahan ko. Totoo nga! Masarap! Kitams? Alam ko po na paborito niya yung tinola. Kaya inaral ko talaga paano magluto ng masarap at may pagmamahal. Salamat, Nak, ha? Hindi mo ko pinababayaan. Ang bait-bait mo sa akin. Kasi po mama ko kayo. Kaya bakit ko kayo pababayaan? Naisip ko lang naman pero kaya ko namang sarili ko, anak. Kaya hindi mo na ako dapat masyadong alalahanin. Ma, saan na naman po papuntang usapang ito? Ang ibig kong sabihin, mag-girlfriend ka na, Nak. Kasi kung inaalala mo na wala magbabantay sa akin pag nagkaroon ka na ng girlfriend, ngayon palang sinasabi ko na sa'yo, kaya ko ang sarili ko. Marunong naman ako magluto para may makakain ako. Hindi ko naman po iniisip na hindi nyo kaya magluto, ma. Siyempre, yung mga luto nyo nga yung pinakamasarap sa lahat na natikman ko. Kaya nga mana po ako sa inyo, di ba? Naku, binola mo pa ako. Hindi ko po kayo binobola.
Sinasabi ko lang po yung totoo. O siya, sige. Pero bakit hindi ka pa rin nag-girlfriend? Wala ka bang natitipuhan sa mga katrabaho mo? O babaeng nakikilala sa paligid? Wala po, ma. Tsaka hindi naman po ako naghahanap. Kahit na. Masarap pa rin yung may minamahal. Bigla ko tuloy naalala yung kwento na katatapos ko palang pakinggan sa Barangay Love Stories. Grabe yun. Naiyak pa nga ako pero masaya naman kasi sila pa rin na nagkatuluyan sa dulo. Masaya nga po pero parang di naman lahat ng tao sa pagkakaroon ng love life mapupunta. Huwag mong sabihin yan. Baka tumanda kang binata, anak. Wala naman po masama sa pagtandang binata. Kesa pumasok nga ako sa isang relasyon tapos hindi ko naman mapangatawanan. Bakit kasi ganyan ka mag-isip? Natatakot po akong maging katulad ni Papa. Hindi ka magiging katulad ng ama mo kasi magkaibang tao kayo. Kung hindi po ako magiging katulad niya, ayoko rin pong maging katulad niyo, ma. Kasi hanggang sa huli, minahal niyo pa rin si Papa. Kahit na lagi niya kayong sinasaktan at pinagsasalitaan ng hindi maganda. Hindi ko mabitiwan ang papa mo kasi alam kong walang mag-aalaga sa kanya. Kaya sinamahan ko na lang siya hanggang sa huling hininga niya, anak. Tungkol naman dun sa sinasabi mong sinasaktan at pinagsasalitaan niya ako ng hindi maganda, napatawad ko na siya. Nakaraan na yun eh. Paano niyo po siya nagawang patawarin ng ganun-ganun lang, ma? Kasi nga, mahal ko siya. Pag mahal mo ang isang tao, marunong kang magpatawad. Mahal ko po si Papa. Pero hindi ko po siya kayang patawarin. Hayaan mo na. Naniniwala ako na darating yung araw na mapapatawad mo rin ang papa mo. Kasi alam ko maraming pagmamahal dyan sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala yon dahil lang sa ginawa niya sa akin noon. Oo, hindi siya naging mabuting asawa sa akin pero naging mabuting tatay naman siya sa'yo. Pinag-aral ka niya, binuhay niya tayo. Sapat na yon para mahalin mo siya katulad ng pagmamahal ko sa kanya, anak. Hindi po yun ang unang beses na tinanong ni Mama ang tungkol sa love life ko, Papa Dudut. Pero sa bawat pangungumusta niya ay pare-pareho lang ang sagot ko. Wala at wala akong planong pumasok sa isang relasyon dahil pakiramdam ko ay wala akong kakayahang magmahal ng ibang tao bilang boyfriend o asawa nila. At hindi rin ako ganong katiwala sa sarili ko na magiging mabuting tatay ako sa magiging anak ko sakaling bumuo na ako ng sariling pamilya. Hindi niyo ako masisisi, matindi yung trauma ko sa pinagnaanan ng mama ko sa kamay ng papa ko, Papa Dudut. Battered wife si mama, abuser niya si papa, at nagsimula yon noong 3 taong gulang pa lamang ako hanggang tumutong ako ng 16 anyos. Nang magsakit si papa ng cancer sa abdo ay doon lang nakapagpahinga ang katawan ng mama ko mula sa pambubugbog niya. Pero katakot-takot na insulto pa rin at pagyuyurak sa pagkatao niya ang inabot ng mama ko mula sa matalim na dila ni papa. Siloso kasi siya tapos ay mainitin pa ang ulo, Papa Dudut. Madalas ko na lamang na nakikitang umiiyak ng patago si mama. Hindi ko na rin mabilang kung ilang beses ko siyang sinabihang hiwalayan na si papa. Pero hindi niya magawa-gawa dahil umaasa siyang magbabago pa ito. Pero hindi na po yun nangyari hanggang sa mamatay na lamang si papa. Pero hindi ko pa rin maintindihan si mama kasi nung burol at libing ni papa ay umiyak pa rin siya na para bang napakabuting tao nang iniiyakan niya. Samantalang ako ay wala ni isang luha ang pumatak, Papa Dudut. Sa isip ko ay bakit ko pag-aaksayahan ang panahon na pagluksaan ang taong dahilan kung bakit lumaki akong walang mabuting ehemplo sa pag-ibig. Hindi rin maganda ang pamarisa ng paraan ng pagmamahal ni mama kaya wala akong huwaran. Pero lahat ng yon ay nagbago nang makilala ko sina Lolo Amorsolo at Lola Dolor, Papa Dudut.
dyan? Nalulunod na yata mga halaman ko sa'yo. Pumasok ka na nga ritong matanda ka. Tapos naman na ako magdilig. Kakapatay ko lang ng hose bago ka lumabas dyan. Saka sinong matanda? Ako lang ba? Eh, ikaw din naman dyan. Sinasabi mo bang pangit ako porke matanda na rin ako? Ganun ba? Ha? Siyempre hindi. Hindiin mo mukha mo. Yun na rin ang ibig sabihin nun. Ay, ewan ko ba naman sa yung babae ka? Sa tinagal-tagal nating nagsasama bilang mag-asawa, hindi mo pa rin alam basahin ang isip ko. At bakit ko naman naalaming basahin ang isip mo? Ano ako? May mahi ka? Para mga bruha? Ganon? Ikaw nagsabi niyan, hindi ako. Ay kahit kailan ka talaga. Lola Dolor, bakit po malayo palang dinig ko na boses nyo? Inaaway na naman po ba kayo ni Lolo Amor? Oo, apo. Inaaway ako na matandang yan. Sabihan daw ba akong pangit? Imbento ka, Dolor. Wala akong sinasabing ganyan. Sa ganda nyong yan, Lola? Sinabi mo pa. Naku, palibasa, nakahanap ng kukonsinti sa kanya. Ano ka mo, Amor Solo? Wala, Dolor. Sabi ko, ang ganda-ganda mo. Ayusin mo lang talaga, Amor, ha? Hindi porke nandito si Rowan, nakala mo palalagpasin ko na yung pang-aasar mo. Mamaya ka sa akin sa bahay. Hindi kita inaasar. Apo, pagsabihan mo nga tong lola mo, sakit sa ulo. Baka mamaya mag-away pa kayo ng totoo ha? Labas na po ako dyan. Aba, syempre. Wala ka namang ginagawa. Pero tamang-tama yung daan mo kasi may ibibigay ako para sa inyo ng mama mo. Ano po yun, La? Ginataang bilo-bilo. Nagluto ang asawa ko pang merienda namin. Dinamihan talaga niya kasi gusto niya kayong bigyan ng mama mo. Kaso, kanina pa kami kumakatok dyan sa bahay niyo. Eh di naman lumalabas mama mo, apo. Ganun po ba? Baka tulog. Nagsisiesta kasi yun pagtanghali. Pero pwede rin nakasalpak earphone sa tenga kasi nakikinig ng radyo. Yun na po talaga ginagawa niya. Ay, baka nga. Kasi may nakwento siya na mahilig daw siyang makinig dun sa... Ano nga ba yon, Amor? Ha? Hindi ko alam sa'yo, Dolor. Sa Barangay Love Stories po, La? Oo, kay Papa Dudut. Teka, sandali. Kukunin ko lang sa kusina yung tinabi ko para sa inyo ng mama mo. Diyan ka lang ha, po. Makipagkwentuhan ka muna sa lolo mo. Sige po, La. Salamat po. Wala yun. Maiwan ko muna kayo saglit ha. Masarap magluto ng ginataang bilo-bilo ang lola mo. Pero maingay nga lang. May pagkataklesa kasi. Pero nakikita kong mahal na mahal niyo po si Lola, Lo. Ay, oo naman. Simula nang maging nobya ko yan, hanggang ikasal kami. At kahit sa mga oras na to, ni hindi nabawasan yung pagmamahal ko sa kanya, ni Katiting. Talaga po? Oo naman. Duda ka ba? Hindi naman po. Kasi hindi naman kayo magtatagal ni Lola ng mahabang panahon magkasama kung wala yung pagmamahal nyo sa isa't isa. Importante ang pagmamahal para tumagal ang mag-asawa, Rowan. Kaya dapat, tandaan mo yan para pag nagkaroon ka na ng kasintahan, lagi mong maisip yung bagay na yun. Sandali, may girlfriend ka na ba? Wala po, Lo. Nililigawan? Wala rin po. Ganun ba? Single yung apo naming babae. Baka gusto mong subukang ligawan. Pasado ka na agad sa akin. Lolo talaga? Ay, anong pinag-uusapan nyo? Niloloko ka ba ng matandang to, Rowan? Hindi po, La. Nag-joke lang po si Lolo kaya natawa ko. Anong joke? Seryoso ako doon. Mag-asawa po sina Lolo at Lola na lumipat sa katapat naming bahay. Apo nila yung dalagang lagi kong nakikita na naglalabas-labas masok doon pero hindi naman namamansin kapag nakakasalubong kami. Wala rin naman akong pakialam, Papa Dudut, pero nakakatuwa lang yung ikwento namin ng dalawang matanda. Pakiramdam ko ay nakaranas akong magkaroon ng lolo at lola sa katauhan nila.
Hindi kasi ako close sa mga lolo at lola ko at hindi ko rin sila nakilala kasi tinakwil nila si mama dahil nakipagtanan sa papa ko. Sa side naman ni papa ay parehong pumanaw na noong bago pa ako isilang Papa Dudut. Bukod doon ay nakaka-refresh ng sistema yung bangayan at banatan nilang dalawa. Kahit may edad na sina Lolo Amorsolo at Lola Dolor ay para sa akin ay para silang mga bagets kung umasta. Kinatagalan ay marami silang sinabi tungkol sa kung paanong mahal na mahal nila ang isa't isa. Aaminin ko na bago sa aking pandinig ang mga bagay na yon. Kaya nung una ay naumay po talaga ako. Sa kabilang banda ay hinayaan ko na lamang silang magsalita at iparating yung nararamdaman nila sa isa't isa kung yun man yung isa sa mga pamamaraan nila ng pag-ibig. Hindi ako sanay pero wala namang kaso. Alam ko naman na hindi lahat ng tao ay tulad ng relasyon ni na mama at papa. Hindi lahat ay masalimuot at merong iila na maayos naman at masaya pero hindi yun sapat para maniwala na ako sa pag-ibig. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagdaan ng mga araw, Papa Dudut, ay lalo ko pang nakikilala ang mag-asawang matanda sa katapat naming bahay. Magiliw kasi sila at mabait pati sa mama ko. Si Lolo Amorsolo, kung ilalarawan ko sa pisikal na katangian ay masasabi kong may katangkaran, nasa 6-footer siya. Matikas ang kanyang pangangatawan at may guwapong itsura. Pero sa kabila ng lalaking datingan niya ay takot siya kay Lola Dolor. Tuwing umuuwi ako sa trabaho, lalo na kapag maaga akong nakakapag-out, ay nakikita ko silang nakatambay sa may garahe ng bahay nila para magkwentuhan, para kumain o di kaya ay magpahangin. Tapos ay lagi nila akong kinakawayan at binabati. Hindi naman kasi mataas yung gate nila, kapag gano'n ay humihinto ako para kumaway sa kanilang pabalik, Papa Dudut. Ilang beses noong holiday ay wala kaming pasok. Lumabas ako para bumili ng pandesal, tapos pabalik na ako sa bahay ay nakita ko po si Lolo Amorsolo na nagdidilig ng halaman muli. Tinawag niya ako para samahan siyang magkape, bagay na hindi ko na tinanggihan pa. Nagpaalam ako kay mama na noon ay abala sa pagbuborda, bagay na naging hobby na niya simula nang mawala ang tatay ko, Papa Dudut. Kaya ayon, matapos kong magtimpla ng kape at kumuha ng ilang perasong pandesal ay agad na akong pumunta sa bahay nina Lolo at ni Lola. Salamat apo, kasi pumayag kang magkape kasama ko rito. Walang anuman, Lolo. Naisip ko kasi mas masarap ang kape kapag may kakwentuhan. Eh ang mama mo, tulog pa ba siya? Gising na po, pero busy sa pagbuburda. Ayaw nun ginugulo siya pag ganon, kasi nawawala raw siya sa concentration. Pero nagpaalam naman ako sa kanya na sasamahan kayo mag-almusal. Ah, ayun naman pala. Ayos yan. Alam mo, napansin ko, napakabait mong bata. Naaalala ko sa iyo yung mga apo kong lalaki. Malapit din sa mga nanay nila, mga batang yon. Kaso lahat nandun na sa Amerika. Bihira na lang umuwi rito. Kaya madalang na kami magkita-kita. Pero nag-uusap kami sa cellphone. Ang mahalaga, may komunikasyon pa rin po kayo, Lolo. Oo naman. Kasi kahit magkakalayo na kami ng mga apo ko, mahal na mahal pa rin namin ang isa't isa. Pamilya kami. At ang pamilya, parang puno yan. Tapos yung mga miyembro ang mga ugat. Kahit saan abutin, gaano man kalayo ang marating, magkakadugtong pa rin. Matanong ko lang, Rowan, wala ka bang kapatid? Wala po, Lo. Mag-isa lang po ako. Mahirap na masarap maging mag-isa.
wala kang kabangayan sa lahat ng bagay. Pero wala ka rin kakampi sa lahat ng bagay. Totoo po yan. Minsan hiniling ko na sana kahit isa lang nagkaroon ako ng kapatid. Pero ayos na po sigurong wala kasi baka pati siya nagkaroon ng trauma katulad ko. Trauma saan, Apo? Siyempre, kung ayos lang naman malaman. Sa papa ko po. Yan ang susunod kong tanong. Nasaan ang papa mo? Nasa abroad ba? Hindi po. Patay na po ang papa ko. Nagka-cancer siya sa abdo nung 16 years old ako. Ilang taon din siyang nakipaglaban sa sakit niya bago siya binawian ng buhay. Nakakalungkot talaga ang mamatayan, lalo kung magulang mo pa. Iyon ba yung trauma na sinasabi mo? Hindi po, kasi bago siya mamatay, hindi na po maayos yung pagsasama nila ni Mama. Lagi niyang sinasaktan si Mama, Lo. Nandun ako, nakikita at naririnig ko po ang lahat. Pero hinayaan lang ni Mama kasi mahal niya raw si Papa. Hindi pagmamahal ang tawag. Pag sinasaktan mo yung babaeng pinangakuan mo sa kasal nyo na aalagaan, mamahalin at poprotektahan. Tingnan mo nga ako kay lola mo. Hindi ko kahit kailan nakantiyan. Kahit minsan nakakapikon sa ingay ng bunganga. Nagtitimpi ako. Sinusupil ko ang aking sarili kasi hindi mabuti ang manampal ng asawa. Sana po naririnig ni Papa yan para maisip niyang hindi tamang ginawa niya. Hindi lang ba isang beses nangyari yung pananakit niya sa mama mo? Hindi po kasi matagal niya nang sinasaktan si Mama. Seloso kasi siya tapos mainitin ang ulo. Pero kahit ganon, hindi siya magawang hiwalayan ng mama ko. Mahal niya raw po kasi si Papa at naaawa siya na baka wala na mag-alaga rito, lalo na nung nagkasakit. Na pamilya raw po kami, kaya kargo namin si Papa. Naiintindihan ko si mama mo kung bakit ganun siya mag-isip. Patunay lang yon na mabuti siyang asawa. Hindi nga lang naging mabuti yung papa mo sa kanya. Ay, kaya siguro naiisip mo na baka lumaki kang katulad ng papa mo, no? Kasi anak ka niya at wala kang mabuting ehemplo sa pagmamahala ng isang pamilya habang lumalaki ka. Kaya wala ka pa ring girlfriend. Opo, Lolo. Natatakot kasi ako magkamali. Hindi natin maiiwasan ang mga pagkakamali. Pero pwede nating bantayan ang ating puso upang wag maging masama. Paano po? Magdasal ka. Ipanalangin mo na sana tulungan ka ng Panginoon na maging mabuti araw-araw. Napahabain niya ang pasensya mo sa mga bagay-bagay at bigyan ka ng talino na resolbahin ang mga problema nang hindi gumagamit ng dahas. Kasi ano ba naman ang naaayos ng karahasan, hindi ba? Rowan, naniniwala ako na katulad ng mama mo, mabuti kang tao, mabuti kang anak, busilak ang puso mo. Kaya alam ko rin na hindi mo papamarisan ang pamamaraan ng papa mo sakaling maisip mo nang bumuo ng sarili mong pamilya. Yung pamilya at pagsasama namin ng Lola Dolor mo, hindi rin naman perpekto. Marami kaming pagsubok na pinagdaanan. Marami rin kaming nalagpasan. Kasi kapag nagmahal ang isang tao, nilalaki pa natin ang pagpapatawad. At kapag pinatawad tayo ng taong mahal natin, nagbabagong buhay tayo. Papa Dudut, bilib po ako sa pagmamahal ni Lolo Amorsolo kay Lola. Kasi noon lamang ako nakarinig ng ganong klase ng pag-ibig. At masaya ako kasi binahagi niya yon sa akin, Papa Dudut. Ewan, pero kahit wala akong kasintahan o taong pinag-uukulan ng pag-ibig, ay may bahagi sa puso ko na nakarelate sa love story nila. Sabagay, ganito rin yung eksaktong pakiramdam ko kapag nakakapakinig ako ng mga kwento ng mga kabarangay natin na tinatampok ninyo sa Barangay Love Stories. Doon ko naiisip na mas marami pa ring mabuti
at magandang pag-ibig kesa masakit at masalimuot katulad ng pinagdaanan ng mama ko sa kamay ng sarili kong papa. Sa kabilang banda ay maswerte ang mga taong pinagtagpo ng tadhana, lalo na kung sila talaga yung para sa isa't isa. Yun bang nakasulat na sa mga bituin na sila ang magkakatuluyan at magsasama hanggang sa wakas, ano man ang mangyari. Nakakatawa na bagaman marami akong teorya tungkol sa pag-ibig ay alam kong wala pa rin yung sinabi hanggat hindi ko nasusubukang ma-in love. Pero dahil alam ko rin sa sarili ko na wala pa akong kakayahang ibigay yung 100% ko para sa babaeng mamahalin ko, na kontento na lamang ako sa paghanga sa pagmamahalan nina lolo at lola Papa Dudut. Nakakabilib kasi si lolo sa tuwing nilalarawan niya si lola at punong-puno pa ninyo ng paghanga o admiration. Kahit na matagal ng panahon na silang kasal. Sa bagay, maganda naman kasi si Lola Dolor kung sa ilalarawan ko sa pisikal na itsura. Ang artistahin ng kanyang mukha, expressive, masayahin, pero may pagkamataray at palaban din. Kaya nga aliw na aliw po ako sa tandem nilang dalawa, Papa Dudut. Lola Dolor, nasarapan po kami ni Mama sa ginataang bilo-bilo na bigay nyo noong nakaraan. Kaya bilang pasasalamat, gumawa po ng bibingka si Mama. Eto po oh. Ay nako, salamat Rowan. Nag-abala ka pa. Pasok ka, dali. Bukas yung gate. Dali na, apo. Sige po. Hindi ba yan didikit sa pustiso ko? Oo? Ay, ewan ko la. Depende. Akin na. Aalisin ko na lang pag kumain ako para mas malasahan ko yung tamis ng bibingka. Salamat ha. Sabihin mo sa mama mo. Walang anuman po. Nasaan po si Lolo Amor? Ay nako, natutulog si Amor kasi masama ang pakiramdam niya. Wala tuloy akong kasama tumambay dito sa garahe namin kasi may pasok sa trabaho yung apo naming babae. Ikaw ba? Wala kang pasok? Wala po, Lola. Sana okay lang po si Lolo. Pakisabi niyo po na magpagaling siya kasi mamimiss ko yung kwentuhan namin pag matagal siya nagkasakit. Oo naman, makakarating sa kanya. Ay, Ayos lang po ba kayo, La? Kasi pwede niyo po akong kwentuhan habang nagpapahinga pa si Lolo. Good listener po ako. alam ko yon. Bukang bibig ka ng esposo ko sa tuwing nagkakausap daw kayo at nagkakakwentuhan. Aliw na aliw siya sa'yo, Rowan. Kaya salamat. Kasi kahit papano, inibsan mo yung pananabik niya sa mga apo niyang lalaki. Nabanggit naman niya siguro na nasa Amerika na ang karamihan sa mga apo namin, di ba? Opo, pero nagkakausap naman daw po kayo sa cellphone. Oo, pero nitong nakaraang buwan hanggang ngayon, hindi na masyado. Yung iba kasi busy sa trabaho, tapos may sarili na ring pamilya. Hindi pa pareho yung oras dito sa atin at sa kanila doon. Pag-araw dito, gabi sa kanila. Di naman kami makakapagpuyat ng matagal para hintaying mag-umaga doon kasi matatanda na kami. Pero nung nakaraang araw, saka nung isa pa, nagpumilit ang lolo mo na makipag-video call sa mga apo niya. Hinintay niya hanggang magmadaling araw dito kaya siguro napuyat siya. Ay kinabukasan, sumama ang pakiramdam niya. Gagaling din po si Lolo Amorla. Kailangan lang po niya ng tulog at sapat na pahinga. Ayun nga, kaya sabi ko wag siyang babangon sa higaan niya ngayon at matulog lang ng mabuti para gumaling na siya sa mga susunod na araw. Naniniwala po ako na gagaling na si Lolo. Ay, salamat apo kasi nandyan ka. Kahit papano may nakakausap ako. Buong buhay ko kasi si Amor yung naging sandigan ko. Sa bagay, sa tagal ba naming kasal niyang matandang yan
Pero alam mo ba yung nakakatawa? Ano po la? Kasi kahit ilang dekada ko na siyang asawa, paulit-ulit pa rin akong nahuhulog sa kanya. Napaka mapagmahal kasi ng taong yan. Sa kanya ko naramdaman yung pag-ibig na hindi pinaranas sa akin ng una kong asawa. Meron pa po pala kayong naging unang asawa bago si Lolo? Oo, pero hindi naman kami kasal. Pero meron kaming 3 anak. Iniwan niya ako kasi nang babae siya. Tapos pagkalipas ng ilang taon, nakilala ko ang lolo mo. Customer siya noon sa pinagtatrabahuhan kong tindahan ng mga alahas sa Ongpin. Bibilan daw niya ng gintong kwintas yung kasintahan niya. Ako pa nga ang tumulong sa kanya na mamili kung ano yung maganda. Kaso, pagkalipas ng 2 buwan, bumalik siya sa pinagtatrabahuan ko at gusto na niyang isauli yung binili niyang kwintas. Sabi ko hindi na pwede yon. Ang dahilan niya, hindi raw sila nagkatuluyan ng nobya niya kasi pinagpalit siya sa iba. Ayun, akin na lang daw yung kwintas kasi wala naman siyang pagbibigyan. Tinanggap niyo po ba yung kwintas? Hindi. Sinabihan ko siya na ibigay na lang yun sa iba. Sa pamilya niya, pwede pa. Pumayag siya. Pero nakiusap na samahan ko raw siyang lumabas kasi gusto niyang may mapaglabasan ng sama ng loob. Pumayag na ako kaysa ipilit naman niya natanggapin ko yung kwintas. Ay, alam mo kasi Apo, hindi ako maalahas na tao. Wala rin akong interes sa mga yon kasi para sa akin, sagabal lang sila sa katawan ko. Pareho po kayo ni Mama. Hindi rin siya nagsusuot ng kwintas at bracelet. Sabi na nga ba't hindi ako nag-iisa? Pero ano na po nangyari sa inyo ni Lolo nung pumayag kayong lumabas kasama siya? Siyempre walang nangyari sa amin. Anong palagay mo sa akin? Ganong kaharot na babae? Ala, si Lola. Hindi po ganun ang ibig kong sabihin. Alam ko, binibiro lang kita. Kinabahan po ako sa biro nyo. Ay nako, mga kabataang ito, mas nervyoso pa sa amin. Ay, pero ayun na nga, doon kami mas nagkakilala ng lolo mo. Yung unang labas namin, nasundan pa ng marami. Tapos isang gabi, habang nandun kami sa May Manila Bay, tinapat niya ako. Sinabi niyang gusto niya ako hindi bilang isang kaibigan. Gusto niya raw ako maging kasintahan. Pero tinanggihan ko siya kasi hindi ako naghahanap ng nobyo nung mga panahong yon. Ang hinahanap ko ay magiging tatay sa mga anak ko. Alam ni Amor na may nauna akong maging karelasyon at nagbunga yon ng 3 supling. Pero di naging dahilan yon para ihinto niya yung panliligaw niya sa akin. Naging kami. Pumayag akong makasal sa kanya at opisyal siyang naging tatay sa mga anak ko. Bukod doon, nagkaroon din kami ng 4 na anak. Ay, malaki ang pamilya namin ng esposo ko. Mahirap magpalaki ng maraming anak. Pero masaya naman kami kasi nagampanan namin yung pagiging magulang sa kanila. Kaya nga ngayon na matanda na kami, sinusulit naman namin ni Amor yung bawat sandali na magkasama kami. Yung kaming 2 lang, ganon. Ang swerte niyo po ni Lolo kasi nakilala niyo ang isa't isa la. Hindi swerte ang tawag doon kundi biyaya. Kaya nga hindi ko kakayanin sakaling mawala siya sa piling ko. Hindi ko kayang mawalay ng matagal sa kanya, Apo. Masayang masaya po ako na makilala sina Lolo at Lola na pakiramdam ko ay tinuring na nila akong Apo Papa Dudut. At kahit na hindi ko sila kadugo ay gusto ko pa rin magpasalamat sa kalawakan kasi binigyan kami ng pagkakataon na magkakilala habang nabubuhay pa kami sa mundong ito. Kahit sinong may lolo at lola o lumaki kasama ang mga grandparents nila ay sasang-ayon sa akin na iba yung datingan ng pagmamahal nila sa atin. Pati na rin kung paano nila ibabahagi yung mga karanasan nila sa buhay na masasabi kong malaking tulong at gabay
na pwede nating gamitin habang naglalakbay patayo sa mundong ito. Naging bahagi na nga po ng sistema ko sina Lolo at Lola Papa Dudut. Nakilala ko na rin ang apo nilang dalaga na masasabi kong hindi naman pala suplada. Tapos in-invite rin nila kami ni Mama kapag may okasyon ang munti nilang pamilya. Siyempre ganon din kami kaya masaya ako dahil para kami nagkaroon ng extended family sa katauhan nila. Kaya nga noong bigla ulit nagkasakit si Lolo Amorsolo at sunod-sunod yung pagka-ospital niya ay labis po kaming nag-alala at naapektuhan ng mama ko, Papa Dudut. Nakaramdam po ako na para bang may masamang mangyayari. At hindi ko alam kung paano ko yon tatanggapin sakaling magkatotoo ang kinakatakutan naming lahat. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dala na rin ang katandaan at komplikasyon sa nadiskubreng sakit ni Lolo sa kidney ang dahilan kung bakit siya laging na-ospital, Papa Dudut. At kahit na healthy living naman sila ay may mga pagkakataon pa rin na hindi maiiwasan yung tuloy-tuloy na panghihina ng katawan niya at dahilan para pare-pareho kaming kainin ng takot na baka isang araw ay bigla na lamang kunin sa amin si Lolo. Ayokong isipin ang tungkol sa bagay na yon pero ang kamatayan ay parte ng realidad na hindi natin maiiwasan. Hindi ito komportableng pag-usapan dahil sino ba naman ang gustong mawalan? Ngunit minsan ay kailangan nating harapin. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa buhay kahit na hindi na natin kasama ang mga mahal natin sa buhay. Sa pagpapatuloy ng nangyayari sa kalusugan ni Lolo ay hindi ko na po siya nakikitang nakatambay sa may garahe nila dahil mas madalas na siyang nasa loob ng bahay o di kaya ay nasa ospital. Bukod kasi sa sakit niya ay nabalitaan kong nagde-develop na din siya ng Alzheimer's ng mga panahon na yon. Sobrang bilis po ng mga nangyayari, hindi namin inaasahan o pinaghandaan. At habang lumilipas sa mga araw ay lumalala yung sitwasyon kasi unti-unti na niya kaming nakakalimutan. Pero alam kong mas masakit yon sa parte ni Lola kasi siya yung matagal nang kasama ni Lolo. Pero may mga araw pa ring mabuti yung mahinahon si Lolo at nakapagsasalita ng maayos. Isang beses ay pinakiusapan ako ng apo nila na bantayan si Lolo sa ospital kasi kailangan niyang asikasuhin si Lola sa bahay nila. That time, Papa Dudut ay madalas na rin ang pagkakasakit nito gawa ng matinding pag-aalala sa kanyang asawa. At dahil wala naman silang malapit na kamag-anak sa Maynila para mapakiusapan na hindi na ako nagdalawang isip na tumulong. Nagpaalam na lamang po ako kay Mama pagka-uwi ko sa bahay galing sa trabaho. Nagpalit ng damit at dumaan sa grocery para bumili ng makakain namin sa ospital. Tapos ay pumunta na ako doon para samahan si Lolo Amorsolo. Masaya ako kasi naabutan ko siyang nakangiti sa akin na para bang katulad ng mga panahong lagi niya akong binabati tuwing dumadaan ako sa tapat ng bahay nila, Papa Dudut. Apo, buti na lang dinalaw mo ko rito. Parang ang tagal na kitang di nakikita. Tagal nyo na rin po kasing nandito sa ospital, Lo. Ayoko na nga rito kasi namimiss ko na yung bahay namin. Pati yung mga halamang dinidiligan ko pag umaga at hapon. Pero higit kong namimiss ang Lola Dolor mo. Namimiss na rin po kayo ni Lola. Alam mo ba kung kailan siya dadalaw dito? Kasi parang hindi ko pa kayang lumakad paalis dito sa higaan ko. Makauwi pa kaya sa bahay namin? Hindi ko po alam, pero baka bukas pumunta sila kasama yung apo nyo. Sana nga,
Kasi gustong gusto ko na siyang makita. Kahit sungitan niya ako, kahit tarayan niya ako, ayos lang. Basta makita ko siya at marinig ko yung boses niya. Makikita niyo po ulit si Lola. Kaya dapat magpagaling na po kayo, Lo. Tatambay pa po tayo sa garahe niyo at magkukwentuhan. Gusto ko nga sanang gawin ulit yung mga bagay na yun. Pero parang hindi ko na kaya, Apo. Ay, mahina na ako. Tapos masakit na rin ang katawan ko. Lolo, wag niyo pong sabihin yan. Naniniwala po akong gagaling kayo. Gusto kong maniwala katulad mo. Pero harapin na natin ang katotohanan na matanda na ako. Baka kung mas bata-bata pa yung katawan ko, kayanin ko pang labanan tong sakit ko. Pero alam ko, nararamdaman ko, nalalapit na ako sa kamatayan ko, Rowan. Lolo naman, hindi po namin kakayanin pag nawala kayo. Isipin niyo po si Lola Dolor. Malulungkot siya ng husto pag iniwan niyo siya. Mahal na mahal kayo ni Lola. Mahal na mahal ko rin siya. Siya lang yung kaisa-isang babae na gusto kong makasama at maging asawa ulit kung meron mang susunod na buhay. Kaya sana marinig ng Diyos ang panalangin ko na pagtagpuin niya ulit kami ni Dolor kapag pareho na kaming nawala sa mundong ito. Wala pong mawawala sa inyo ni Lola, Lo. Magsasama pa po kayo ng matagal. Gustuhin ko man, pero pagod na ako. Pagod na ako, Apo. Parang anumang sandali, bibigay na ang katawan ko. Nalulungkot lang ako kasi kailangan ko nang mauna. Pero wala naman akong pinagsisisihan kasi naigugol ko naman ng mabuti at matiwasay yung buhay ko dito sa mundo bago ako mawala. Naging ama ako sa marami naming anak, naging lolo sa mas marami naming apo. Ngunit higit sa lahat, naging mabuting asawa ako para kay Dolor. Hindi ko po makakalimutan yung bawat kwento at aral sa buhay na tinuro niyo sa akin, Lo. Na kahit hindi niyo ako totoong apo, tinuring niyo ako na parang kadugo niyo. Salamat po sa lahat, Lo. Maraming salamat po. Walang anuman. Saka, hindi mo kailangang maging kadugo ko para ituring kong parang tunay na apo. Mahal kita, Rowan. Kasi nakikita ko sa iyo ang sarili ko nung kabataan ko. Simula kasi nang iwanan ako ng dati kong kasintahan bago ko pa makilala ang lola mo. Inisip ko na katapusan na ng mundo. Naakala ko hindi na ako magmamahal pa ng isang babae na mas higit pa sa kanya. Kaya sinabi ko noon sa sarili ko na isasarado ko na yung puso ko. Hindi na ako iibig ulit. Kaso, hewan, kasi pagdating sa Lola Dolor mo, parang ang dali ng lahat. Tapos, kinain ko lahat ng mga sinabi ko. Pero, wala akong pinagsisisihan kasi natagpuan siya ng puso ko. Siya yung pinili kong mahalin. Siya yung babae na ipinangako ko sa Diyos sa kasal namin noon na aalagaan at poprotektahan ko habang nabubuhay ako. Kaya nga ngayon na hindi ko na yun magagawa pa, pwede bang humingi ng pabor sa'yo, Apo? Sige po. Ano po yun, Lo? Ikaw na muna sana ang bahala sa lola mo kapag umalis na ako. Palagi mo siyang kwentuhan. Aliwin mo siya para hindi niya ako laging maisip o maalala. Sabihin mo sa kanya yung uso ngayon.
Yung uso ngayon sa inyong mga kabataan na… Ano nga ba yon? Yung kapag nagpapaalam tapos magkikita kayo ulit? Kita-kits po? Oo, sabihin mo kay Dolor. Kita-kits. Kinabukasan ay pumunta sa ospital ang apo nila kasama si Lola Dolor at nagkaroon sila ng pagkakataon na makapag-usap ni Lolo Amorsolo, Papa Dudut. Pero hindi na ako nakinig sa pinag-usapan nila kasi pakiwari ko ay hindi naman ako dapat nandoon sa kwarto na yon. Pero ayoko namang umalis kasi matapos ang pag-uusap namin ni Lolo noong gabi ay hindi na po talaga maganda ang pakiramdam ko. Hindi nga ako masyadong nakatulog habang nagbabantay sa kanya. Bale, lumabas lamang ako sa kwarto at bumili ng kape sa malapit na convenience store. Pagkatapos ay bumalik na ako at naupo sa may waiting area ng ospital. Pagkalipas ng halos 30 minutes, nakita ko naglalakad sa pasilyo ang apo nilang babae at nakita niya ako. Masaya siya kasi akala niya ay umuwi na raw ako. Papa Dudut, nagkaroon kami ng pagkakataon na pagkwentuhan ang naging takbo ng usapan at munting reunion nina Lolo at Lola habang wala ako. Sabi ng apo nila ay nagbili na raw si Lolo kay Lola, bagay na ayaw namang tanggapin ni Lola. Ramdam ko po yung sakit at lungkot na kaakibat ng mga salitang yon kasi indikasyon yon na merong mamamaalam. Wala po akong nasabi ng mga panahon na yon kasi maging ako ay lito at apektado. Tanging ginawa ko na lamang ay pakinggan at damayan ang apo nila. At samahan kasi alam kong hindi madali yung pinagdadaanan nila. Nang araw ding yon, makalipas lamang ang 6 na oras, ay tuluyan na pong namaalam si Lolo Amorsolo, Papa Dudut. Iyak po ako ng iyak at maging si Lola Dolor, maging ang kanyang apo. Sobrang sakit po ng mamamatayan ng mahal sa buhay. At kahit na hindi ko kaano-ano si Lolo Amorsolo ay nadudurog po ang puso ko sa pagkawala niya. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung paano umusad ng mga panahong yon. Niwala akong tapang napuntahan siya sa mismong lamay niya. Bago po sa akin yung pakiramdam kasi noong namatay ang papa ko ay hindi ako umiyak at nakaya ko naman siyang tignan sa taul niya, Papa Dudut. Gising ka ba? Pwede ba akong pumasok sa kwarto mo? Opo, Ma. Hindi po nakalak ang pinto. Tuloy kayo. Huling lamay na ngayon ng Lolo Amorsolo mo, nak. Hindi ba tayo pupunta para makiramay? Gusto ko po sana pero hindi ko alam kung paano harapin si Lolo. Anong ibig mong sabihin? May problema ka ba? Pwede mong ikwento kay Mama. Wala naman po akong problema, Ma. Ang ibig ko pong sabihin, baka kasi hindi ko kayanin pag nakita ko si Lolo na nasa ganon yung wala nang buhay. Masanay po kasi ako na nakikita siya na malakas at palakwento. Pero dahil sa nangyari, hindi ko na po makikita si Lolo kahit kailan. Naiintindihan kita kasi alam kong napalapit na ang loob mo sa kanya. Pati na rin sa asawa niya. Pero huling pagkakataon mo na yon na makikita ang lolo mo kasi bukas ililibing na siya. Sabi mo sa akin, ayaw mong umattend sa libing niya kaya gusto sana kitang yayain ngayon, nak. Sabi po ni Lolo sa akin nung gabi bago siya nawala, ako na raw po bahala kay Lola Dolor. Palagi ko raw pong kwentuhan si Lola para hindi niya masyadong mamimiss si Lolo. Pero nahihirapan po ako, Ma. Kasi paano ko po yun gagawin kung maging ako nagluluksa at namimiss rin si Lolo? Baka ang ibig sabihin ng lolo mo kapag mabuti na ang pakiramdam mo. Hindi ibig sabihin na wag na.
Nakikita siguro ng lolo mo na matapang ka, anak. Na kapag malungkot si lola mo, kaya mong pagaanin yung loob niya. Kaya nga mahal na mahal ka nila kahit hindi mo sila totoong lolo at lola eh. Mahal na mahal ko rin sila, Ma. Sa kanila ko naramdaman yung magkaroon ng lola at lolo. Marami po akong natutuhan sa buhay mula sa mga karanasang ibinahagi nila. Malaki po ang pasasalamat ko sa kanila kasi tinuring nila akong apo. Nagpapasalamat din ako sa kanila kasi nakilala natin sila. Mabuti yung mag-asawang yun. Marami rin silang tinuro sa akin, lalong-lalo na sa pag-ibig at pagpapahalaga sa sarili. Marami akong napagtanto sa buhay na masasabi kong hindi ko agad naisip nung mga panahong matindi pa yung pagmamahal ko sa papa mo sa kabila ng mga ginawa niya sa akin. Nakakatawa kasi hinayaan ko lang ang papa mo na abusuhin ako dahil lang mahal ko siya. Pero sinabi sa akin ng lola mo na hindi naman mali ang umibig. Maling tao lang ang pinag-ukulang ko noon. Pero wala akong pinagsisisihan kasi dumating ka naman sa buhay ko, nak. Kumbaga, ikaw na lang yung mabuting nangyari sa lahat ng masama kong pinagdaanan sa kamay ng papa mo. Kaya nga mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko rin kayo, Ma. Simula pagkabata ko hanggang paglaki, kayo na yung magulang ko. Kayo na yung nandyan sa tuwing kailangan ko ng mama at papa. Patawarin niyo po ako kasi pinagdudahan ko yung pagmamahal niyo. Inisip ko kasi na hindi niyo alam ang ibig sabihin nun dahil lang hindi niyo maiwanan si papa kahit na sinasaktan niya kayo. Pero naiintindihan ko na po ngayon na maraming klase ng pag-ibig. At kahit na posible tayong masaktan pag nagmahal tayo, wala pa rin po yung kasing sarap sa pakiramdam. Yun po kasi ang laging sinasabi sa akin ni na lolo at lola nung nakwento nila kung paano sila nagkakilala at naging mag-asawa. Talaga? Kung ganun masaya ako na binahagi nila sa iyong bagay na yan. Masaya rin po ako at aaminin ko na malaking bagay yun para magbago yung pagtingin ko sa pag-ibig. Pinarealize po sa akin ni lolo na hindi ko dapat katakutan na magmahal dahil lang wala akong mabuting ehemplo nito sa pamilya natin. Kasi pwede ko naman pagsikapan na huwag mahulog sa kasamaan ng puso ko. Sinabi niya rin sa akin na kapag nagmahal tayo, nagpapatawad tayo. At kapag pinatawad tayo ng mahal natin sa buhay, nagbabagong buhay tayo. Tama ang mga sinabi ng lolo mo, nak. Ano ba yan? Bigla ko tuloy siya na-miss. Ako rin, Ma. Ayaw mo pa rin ba siyang puntahan? Gusto po. Gusto ko na pong makita ang lolo ko. Tulad ng plano ay pumunta po kami sa huling lamay ni Lolo Amorsolo para makita siya, Papa Dudut. At habang nandun ay hindi ko po napigilang umiyak. Pero buti na lamang kasi dinamayan ako't niyakap ni Mama. Tapos nandun din si Lola Dolor na sinamahan rin naming makiramay. Masakit na malungkot po ang mga sandaling yon pero alam ko sa kaibutura ng aking puso na nasa mabuting kalagayan na ang lolo ko. Na wala na siyang iniindang karamdaman kasi kapiling na niya ang ating Diyos sa langit. Sinabi ko rin po kay Lola Dolor ang bilin ni Lola. Pero noong araw ng libing niya ay sinabi ko po kay Lolo na pagdating ng panahon ay magkikita rin kami at magkakasama sa kabilang buhay kung totoo man pong meron ito. Papa Dudut, paulit-ulit po akong nagpapasalamat sa Diyos kasi nakilala ko sina Lolo at Lola. Malaki po ang impluwensya nila sa akin kaya nga matapos kong ihingi ng permiso sa apo nila ang pagbanggit sa istorya nila sa kwentong ipinasa ko sa inyong programa ay hindi na po ako nagdalawang isip na ibahagi ito. Pero may malungkot po akong balita sa mga kabarangay natin. Kasi maging si Lola Dolor ay pumanaw na rin pagkaraan lamang ng isang buwan matapos mailibing si Lolo Amorsolo. Papa Dudut, bigla ko tuloy naalala yung sinabi sa akin ni Lola noon na hindi niya kayang mawalay ng matagal kay Lolo. Kaya siguro'y sumunod siya kaagad dito para magkasama na sila sa kabilang buhay.
Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong itampok ang istorya ng buhay ko at mga taong naging biyaya sa buhay ko. Sana katulad ko ay kinapulutan din po ito ng aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso, Rowan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever